Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Monday. Oh my goodness, pinakapaboritong araw ng mga magulang dahil wala yung mga makukulit na anak. Hindi, joke lang. Pero pinakaayaw na araw nako ng mga trabador, mga lodi. So ito, nag-update tayo ngayon mga lods No, so matindi mga news natin ngayon lalo na sa trending news, crypto news, global news mga idol. So bago ang lahat, syempre click like, subscribe and comment kayo mga idol sa ating video. Click yung notification bell mga lods para like yung updated. At syempre, check na rin yung ating mga link dyan sa baba ng description. No? So grabe matindi mga news natin ngayon kasi Monday ngayon Magkakaroon ba tayo ng Pulse Move Monday or something? Mga idol, no? So abangan natin yan kasi nasa 12 na tayo, 12:30 na ako ngayon, no? Nag-record ako as of now, recording 12:30. Okay? So punta na muna tayo sa chart if ever, okay? So binago ko yung aking dito, nilagyan ko ng guhit kasi medyo nagkaroon ng mahaba-habang consolidation dito. So ang aking support na rito, ang strong support ko sa akin is nasa 1.42, okay? 1.42 yung support natin mga lods at ang resistance naman natin is 1.555, sorry. Excuse me. 1.55. So, if ever mga lodi ito kailangan natin ng confirmation dito If ever na mabasag niya, if ever ito yung basagin niya, yung sa down nag-breakout siya dito sa baba, no? Sa 1.42, ang susunod niya na target na o baka lang hindi ko sinasabing sure, no? Baka ang kanyang abutin na diyan o sunod niyang targetin na ma-break is yung week ng ating nung week na ito na 1.32. Okay? Etong week na yan, no? Ito. Yung dulo niyan. No, if ever basagin niya tong blue na to, ayan. So baka abutin niya yung baba na yan, no? Kunin niya yung mga nandyan. Kasi kasama na to yan dyan, oh. Ito mga nandito, oh. No? So pwede niyang kunin yan, mga idol. No? At i-liquidate niya yung mga nandyan. Ayan, oh, kunin niya dyan, oh, boom. No? Bago mag-bounce back. Pero kung dito naman tayo sa taas, kung mag-breakout siya rito sa taas, mga lodi, dalawa yung pwede niyang bakunin dito. Ito, yung week na to, yung 1.62. At syempre, yung pinaka-strong resistance natin dito sa taas, yung 1.7, mga idol. Yun yung pwede niyang targetin na makuha, mga lodi, no? So, ayan. Pero ngayon, dito muna tayo, Nasa gitna tayo, mga idol, no? Dito tayo magko-consolidate. So, hintayin natin yung breakout dyan, if ever bababa o taas ang breakout, no? Pero pwede rin mangyari to, mga lods, no? Yung fake out. No, pwedeng bumasag siya rito and then fake lang pala, bigla siyang magpa-pump. O ganun din, vice versa naman. Sa taas naman, tapos bilang magbabagsak. So pwedeng ganun Maraming probability. Alam niyo naman na game of probability ang ating chart mga idol, no? At lagi kayong mag-ingat, no? Maglagay kayo ng stop loss at lock profit if ever na nag-scalp kayo, nagte-trade kayo. Okay, so maraming nagrereklamo sa comment section sa atin pagdating sa mga TA natin. Alam niyo mga idol, ako nagbibigay lang ako ng opinion dito sa aking chart, no? Actually, kung ayaw niyong pakinggan, wala namang problema daw, wala naman akong bayad, hindi naman ako naniningil. Libre lang 'yan mga lods, no? Libreng information lang mga idol, no? Ngayon, kung ayaw niyo ng mga sa akin, di doon kayo sa mga coach na nagpapabayad, no? Wala namang problema 'yon mga lods, Ako nag-share lang ako ng aking hulalisis, okay? Gano'n lang 'yan, 'wag na kayong magreklamo. Reklamo pa kayo, wala namang bayad 'to, 'di ba? Naniningil ba ako? Wala naman, Libre niyo lang na-experience, no, yung ating hulalisis diyan, mga lodi, 'Wag na kayong magtampo, So ito, hindi ko alam kung ano yung unahin natin, kung magte-trending news tayo o crypto news, mga lods, Pero sige, dito muna tayo sa trending news, mga lods. Mabilis lang 'tong trending news natin. Saan ba tayo magsisimula? Dito, mga idol, ayan. Umpisa tayo sa China, yung analysis. Alam niyo yung Bilibili, mga idol? No, kasi Bilibili, ang alam ko, panooran lang 'to ng anime, 'di ba? Nag-avail ako nito dati kasi may pinanood akong anime. Ano ba yung pinanood kong anime nun? Nakalimutan ko na, Basta meron akong pinanood na anime nun ta's yun lang hanggang na-expire na yung aking Bilibili, hindi ko na siya masyadong meron nga ako nito sa TV. Bilibili. Pero ang tawag nila ngayon dito sa Bilibili is Chinese YouTube, no?
Chinese YouTube o yung Bilibili will pay creators at least 0.7 per 1,000 views globally in a big competition program with YouTube. Magkano yung 0.7 mga lodi, no? Wait lang natin, ha. Per 1,000 views, mga idol, no? Uy, gusto mo yan. 0.7 sa pesos lang, tingnan natin, ha. 0.7. 43 pesos sa 1,000 views, mga idol. No? 43 pesos. Okay? So, kung magkaroon ka ng 10,000 views, o di, ilan yun, di ko alam. Basta 43 pesos sa 1,000 views, mga lodi. Ako, check ko lang, na-curious tuloy ako. Check ko yung ating mga views dito kung magkano sa atin. Pili tayo ng isang video natin. Yung sakto lang. Yung ano lang. Ito, limbawa, kasi nasa 1,000 yung views natin eh. 'Di ba? Check natin yung medyo mataas lang ng konti. Halimbawa, eto na lang kasi almost 2K views, no? Eto, no? Itong ano natin, check natin to, Kung magkano to? Analytics. 1,800 views o $6 to, mga idol, no? $6. So, ibig sabihin, kung nag 2,000 views to, baka mga na $7 to, mga loads, no? Ayun lang yun. So, mas lamang pa rin si YouTube. Diba? Mas lamang pa rin si YouTube magbayad. O, dito na tayo sa bago. Tingnan natin. Ito. Hindi, pag 1 day ago kasi hindi pa na-analyze ng malupit yan. That mga 5 days eh. Ito, 1.9. Tingnan natin. Iba-iba kasi ito mga lods eh. Iba-iba yung bayad dyan. Depende sa mga hindi nag-aano. O, ito nga yung isa 1.8, di ba? Pero $6 views. Ito 1.9. Pero $5 lang. 'Di ba? So ibig sabihin, marami nag-skip ng commercial dito. Marami nag-skip ng commercial. So ganoon. Pero sa tingin ko mataas pa rin si YouTube, mga idol. No? So ayun yung tingin natin. Pero magiging competitor ngayon to ni YouTube, mga idol, no? Competition program with YouTube. So Bilibili reports a record high of at 376 million monthly active users in 2026. Will China pressure European, American, and top Asian countries to allow the social media access of Bilibili? Kasi mangyayari niyan, mga idol, kapag nagkaroon na ng competitor yung YouTube, gusto rin ma-access yan ng mga ibang bansa. Halimbawa, America at European. O, i-allow ba nila na makapasok yung Bilibili o magkaroon ng account yung mga citizen nila ng Bilibili para i-try yung Bilibili? 'Di ba? So, ang kulit no? Kumbaga, naisip ko tuloy yung mayroong sumisikat na video ngayon 'di ba? Yung kumita ng 3 million pesos pero ano lang, ay $3 million ba 'yun? Pero ang budget lang $300. Nagawa ng China na movie. Naalala niyo ba 'yon, mga lords? Ang kulit nun eh. China movie niyang ano ba, nakalimutan ko yung pangalan eh. Ito totoo, ayan mga lods, yung China loves this garbage movie, weekly weird news. Ayan, 1 day ago, kita nyo? Ayan sikat na sikat yan. Kung nakita nyo na yung mukha niyang chupol na yan, mga lodi, box office yan. Box office sa China to, mga lodi. Ang pamagat nito is Nui Lai. Ano to? Ni Ulay, parang gano'n, Ni Ulay. Hindi natin. Ni Ulay, ayan. 'Di ba? Antindi, mga lods. Oo. Grabe to, mga idol. May English version pa Ayan, lupit, no? So, ito yung kumita ng napakalaking halaga kumpara sa kanyang budget, mga idol, no? Ayan 'yon. So, hindi ko sinasabing mapupunta to sa Bilibili, Ibang usapan 'yon, mga lods. Tingnan na natin dito. Ayan, masyadong controversial to Weird story, Chinese mom in her 60s and son 30s duo spent 5 years making 86 minutes
Animated film, Niulay. Budget at $200 lang pala. $200 hassle to get theater distribution plops with $1,000 in first week. So bad, it's good. Goes by. Kumbaga sa sobrang bad ng movie na to, naging curious yung mga tao para panoorin. Di ba? Now made $4 million. Imagine mga Lodi on 200 budget, $200 na budget, no? And 20,000 kumbaga 20,000x, no? Kasi from $200 naging 4 million eh. 'Di ba yung kinita? Returns easily tops Paranormal Activity. Nalampasan niya yung Paranormal Activity and Blair Witch Project, mga idol, for most profitable film box office haul against original production budget ever. Kumbaga yung times niya, no? Yung X niya, kumbaga nagdoble-do. Kumbaga yung panalo. Kung ikukumpara mo sa puhunan, sa pinanalo, tinalo niya tong Blair Witch Project tsaka yung Paranormal Activity. Ganun kalupit, mga idol, di ba? It's so bad, it's good. Ang weird talaga ng mga tao eh, no? Kumbaga parang ano eh, no? Kumbaga sobrang pangit gusto nilang panoorin, tas yun tuloy yung ano, nag-trending tuloy, di ba? Sa sobrang advance ng technology natin ngayon, mga lodi, para gumawa ng mga animation, eh talagang ito pa yung nanalo, mga lods, di ba? Kumbaga ito yung nagtagumpay. Ganyan yung graphics, di ba? Kalabaw, hindi ko alam kung kalabaw ba to na may ilong ng tao, di ba? Ang lupit eh. So, yan isa sa mga trending news natin, mga idol, no? Trending news natin yan, pati yung sa Bilibili News. Eto. And then, eto pa. Sabi sa inyo, marami tayong trending news eh. Pero medyo magkakaano na to. Connect-connecta na to pagdating dito. Kasi nagkaroon ng, eto mga lods, tignan nyo muna yung yung pagkakaiba ng isang taon lang. 2025, mga idol, ganito lang yung takbo ng mga robot. 2026, nakita nyo naman kung gaano nakabilis, di ba? Pero ngayon, kasi ito yung hinalimbawa niya rito eh. Ayun, 32 mph, di ba? Kasi ito lang yung dati. Tapos nagkaroon tayo ngayon ng event sa China ng humanoid robots compete in 51 events at the World Robot Games in Beijing, including sports and scenario-based challenges in factories, restaurants, and emergency response setting. So dito, iyayabang mo yung mga robot mo, mga idol, kung ano yung gagaling niya ba sa sports, sa emergency response, ito sports yan eh. Ayan, sa mga task, meron pa silang mga tawag dito. Ano tawag dito? Ano ba tawag sa laro na to? Jenga. Di ba? Tapos sa mga performance, mga idol, vertical, kita nyo. Pati mga sports talaga, mga lodi, parang sasakupin na ng robot yung mga sports eh. Kita nyo to, mga idol, tignan nyo mabuti. Kalaban niya, pro, ba? Chinese humanoid robots played ping pong against Olympic champion si Ding Ning. Di ba? Tapos tinalo, naka-score siya kay Ding Ning, mga lodi, champion niya na, mga idol, fully autonomous, tracking the ball, predicting the bounce, and firing back rapid shots in real time. Even elite humans, sabi rito, are becoming useless. Di ba? Pero hindi, out eh. So, ayan, table tennis. Tapos, ito mga lodi, ito naman, tatalo ng mataas. A Chinese humanoid robot just jumped 2.88 meters from a standstill. Walang buwelo yan, higher than Javier Sotomayor's all-time human record of 2.45 meters. Last year, the best robot managed to, isipin, ang layo ng pagitan, mga lodi, every year. Nagiging, kumbaga yung evolve, sobrang taas every year, mga idol. No? Last year, best robot managed 0.95 meters lang. In 12 short months, they've more than tripled that. The same event also saw a humanoid run 100 meters. Ito. Kita nyo, tignan nyo, mga idol. Pagtalo niya, sobrang taas, mga loads, no? Mas mataas pa sa world record ng tao. Okay? Ayan na.
Piyong! Grabe naman yun, 'di na kaya ng tao yun. Mga idol 'no, yung gano'n kataas. Sobrang taas nun. Kahit si Ja Morant ayan. Ayan, grabe na yun mga lodi, sobrang taas. Ano pa, mga tinatalo na ng tao. Ito, yung long jump mga idol ha. This was the biggest jump in today's jumping competition, the World Humanoid Robot Games. Exceeding everything we expected from robotics. Tignan niyo yung long jump to mga idol ha. Chiyong pang, o, di ba? Alam mo, tao rin yung ano nyo, nag-celebrate pa, yahoo! Bugo, di ba? Ang lupit. Ano pa, mga idol? Eto naman, no? Basta yun sa sports, mga lodi, automatic na. No, kahapon nakita na natin yung sa track and field, yung 400 meters, ay tsaka 100 meters, di ba? Sobrang bibilis tumakbo ng mga robot. Hindi lang mga idol sa sports, hindi lang pang sports, pang protection pa, ayan mga lodi. Kita niyo yung robot na yan? An autonomous police robot strolled about Shenzhen like an authoritative Android, RoboCop. Take a seat. There's a new bot on the beat doing robo patrols in the street. Parang nag-rap yun, bars ah. Ayan mga lods, nakita nyo naman, hindi lang pang sports, meron silang mga specific job, no? Yung mga robot ngayon. Pwede silang pang factory worker, pwede silang pang sports, ayan, pang securities, no? At pang performance, no? Pang entertainment, lahat na ngayon mga lodi kayang gawin ng robot. At hindi lang 'yun. Kaya rin nilang punan ang mga military. Mga lods, tingnan niyo yan mga idol China doesn't even need a conscript anymore, right? Sabi dito. So kita niyo naman, ano tawag doon? Synchronize. Synchronize mga idol, no? So kapag nagkaroon ng labanan sa field, meron na yung mga China na ipanlalaban na hindi na sila magbubuwis ng buhay. Tulad niyan mga idol, kita niyo naman, robot na ang gagawa sa lahat. Mga idol, bakbakan na 'to. Bakbakan na 'to, mga loads, no? So lugi yung mga tao diyan, 'di ba? Yung mga tao kasi ito sa kumbaga sa counter may aimbot na 'to eh. May aimbot na 'to kasi naka-detect na 'to yung mga loads, hindi katulad ng tao talagang skill ano lang yun eh. Skill type lang eh. Kumbaga kung sino yung mga skill ano lang eh, magaling bumaril, asintado, ganun. Ito wala, magaling na talaga sila bumaril at synchronize pa sila. 'Di ba? So medyo mahirapan. Kaya lang syempre sa tactics, sa strategy, sa battlefield, yung mga veterans na sundalo, siguro makakaisip sila ng way para talunin 'to. 'Di ba? Pero lugi mga lods, no, lugi pa rin mga idol. Kung susumahin mo, na negative tayo dito, mga lods, 'di ba? O ano pa yung mga kayang punan ng mga robot ngayon? Eto na, kung wala kayong anak, kaya mag-ampon kayo ng baby robot. Wala na. Mga idol yan, Chinese solve its low birth rate problem, robot kids. Oh, 'di ba? Grabe na. Yung anak kong si si Robo Boy. Oh, si Wilfredo Jr. Robot, ang kulit dun Oh, ayan mga lodi, 'di ba? Mga anak ng robot, anak ng robot naman Wala na. Hindi na anak ng kamote, tsaka anak ng pating. Anak ng robot na. Anak ng robot ka. So, ayun yung mga trending news natin punta na tayo sa ating business na tayo. No? Crypto na tayo mga idol, crypto news na tayo. No? Pero pakita ko muna sa inyo kung magiging bearish o bullish ngayon. Kasi merong post dito mga lodi na ginulpi ni Satoshi yung bear. Ayan, na edit ngayon Ayan, rawr. Si Satoshi yan mga idol Ito pero hindi talaga siya si Satoshi Nakamoto. Parang siya lang yung naging mukha ni Satoshi Nakamoto kasi ang pangalan niya talaga Satoshi Nakamoto. Pero hindi siya yung gumawa ng Bitcoin, okay? Hindi siya yun Tinanggi niya na yon mga idol, no? Sinabi niya na hindi talaga siya si Satoshi Nakamoto. O hindi siya yung gumawa ng Bitcoin, okay? So ayan, ginabahan niya, binugbog niya yung bear, mga idol, Mag-uumpisa na ba ang ating bullish time o bullish pace, mga lods, no? Bear market called off. Ang masaya ngayon yung mga nasa Ripple. Tignan niyo naman, Ang pogi ni David Schwartz.
Nagpi-flex, eh. Joel Katz, flexing after predicting the market reversal for that 100 time with his cryptic message. Oh, ayan na, nagpo-post na si David Joy. Ang kulit ng mga ano ngayon, eh, 'no? Yung mga AI edit, eh, 'no? So, ito na, news na tayo. Seryoso na 'to, mga idol. Seryoso na. August, eto tayo mga lodi, ito yung this week na mangyayari, no? Sa Tuesday, so Monday ngayon halos walang move, eh. Parang ano nga, eh, yung pulse move Monday natin parang wala, consolidation lang, eh, na dahan-dahan, eh. Pero sa Tuesday mga lodi, August CB Consumer Confidence Data, Tuesday yan. July New Home Sales Data, Tuesday din. Pagdating ng Wednesday, July PSE Inflation Data, Wednesday. US Quarter 2 2026 GDP Data, Wednesday din yan. Nvidia Reports Earning, Wednesday din. August MI Consumer Sentiment Data, Friday. August MI Inflation Expectation Data, Friday. We have a big week ahead of us. Kaya nga dito sa ating tawag dito, Forex Factory Calendar mga lodi, which is totoo yung pinost dito ni Kobieski kasi magsisimula tayo ng Tuesday. Pero ito, Tuesday ng 2 AM. Mamayang madaling araw to, mga idol, no? Ayan, CB Consumer. Pero meron tayong Core PCE Price Index. Yung pula yung medyo talagang medyo sobrang makakaapekto, no? Yung orange, medyo onti lang to, mga lods, no? Pero yung red, ito talaga yung makakaapekto sa atin, eh. Mga lods, eh. Gagalaw yung market kapag sa mga report na ito, ng mga kulay pula. So, bukas to, ng 8:30 PM. No, tas meron din tayong orange na prelim GDP price index. Ngayon, sa Thursday naman, employment claims, kulay orange lang 'yan. Pero pagdating ng Friday, yung Fed Chairman Wars, magsasalita si Kevin Wars, mga lodi ng 10:00 ng gabi sa Friday. Oh my goodness. Tapos prelim benchmark payrolls revision, tas meron tayong orange na consumer sentiment at inflation expectation. Sa Sabado naman, Jackson Hole Symposium. Ito yung katulad ng ginawa, mga idol. Yung alam niyo nagsalita sila Brad Garlinghouse, mga idol na nagsalita rin sila Team Scott. Andito yung report ko na yun, eh. Mamaya malalaman yun. So, magkakaroon ulit ng ganun, no? Yung symposium, okay? So, tas eto mga lodi, tinaglang ako dito. Dahil pala sinama ko na to kanina, eh. Na kinausap daw para matapos, mga idol, no, yung digmaan sa Iran, eh kinausap na ni Daddy Trump si Rambo. Ayan yung mga lodi, oh. Rambo, sabi niya, ikaw talaga yan, napakaganda ng ngayong pangatawan, bata. Kailangan kita. Alam ko, natunugan ko na yan, Mr. President. Kailangan ko matalo ang Iranian na regime. Ako lang ba talaga ang makagawa ng... Tama na. Basta yun. Ang galing ng edit na yan, mga lods. No? Punta tayo dito. Ito na yung sinasabi ko. Ito, same post. Ano din to, eh. Nagsalita dito si Tim Scott. Okay? Tim Scott ba? O yan, si Tim Scott nga. Senate Banking Chairman Scott, Tim Scott says, ito, parang pinatamaan niya agad dito si Madam Senate pala, ano ba siya? Senator nga, si Elizabeth Warren, okay? Senate Banking Chairman Tim Scott says, Elizabeth Warren's team wants to run crypto out of the country. Period. Ayun yung sinabi niya, no? Parang sinasabi niya ni Tim Scott na ayaw si Elizabeth Warren gumagawa ng paraan yung team nila para talagang hindi mapaalis o something na ganun ang crypto sa bansa natin. The Clarity Act has ballooned from over 300 pages to 600 after the Democrats demanded over 100 changes. Ito mga lodsa, ibig sabihin 300 page lang talaga dapat yung Clarity Act. Kaya lang, kakabago ng Democrats, umabot na ng 600 pages. Mga idol. Dahil doon, sa dami nila. Kumbaga, papautot lang yan, mga lods. Ganun yung mga ginagawa ng mga talagang ayaw naman talaga. Halimbawa, may batas silang ayaw. Kuhanap sila ng butas. Hindi, ito, baguhin nyo to. Tapos pag binago na nila yun, meron na naman silang hahanapin para mabago ng iba naman. Hindi, ito, baguhin nyo rito. So, hanggang hindi na matapos, hanggang humaba na. So, imagine 300 page lang yun, pero umabot ng 600, kakareklamo nila, mga idol. Di ba?
Tas ito na ngayon yung sinabi ng ating isa pang ninong dito. CFTC Chairman drop a bombshell that could send XRP to the moon. No, si Chairman Mike Selig isn't playing around, sabi niya. Sabi niya rito mga idol, if we don't get a market structure bill, ito yung gaganapin sa September 15, we're not afraid to use the authority we already have. Kumbaga sila na yung kikilos. Clarity is coming one way or another. So kahit anong mangyari mga idol, mangyari yung clarity. This could be the catalyst that changes everything. Who's loading the bags before the fireworks start? Sabi rito mga lodi, no? So diniin lang dito, no, ni Chairman Michael Selig na bahala kayo, 'di ba? Kung hindi niyo ipapasayan, kami ang masusunod. Imbis na kayo yung masusunod, ayaw niyo, di kami na lang masusunod sa mga rules, 'di ba? Baka mas mamroblema kayo pagka gano'n, 'di ba? So inaano niya lang, sinasabi niya lang 'yun sa Senate, mga lords, na. At ito, they pump ito mga lords, sabi ni Shibo dito. They pump crypto 25% off the lows while everyone was expecting one more dip. No, kumbaga, in-expect nung iba, natatandaan niyo 'yun mga lord. Iba one day ko. Kasi sa one day ko may guhit 'to eh. Mga lods, nakita niyo 'yun? Pinakita ko sa inyo 'to dati. Ayan, oh. Saktong-sakto 'yan mga lods kahit dito. Ayan, oh. Yang guhit na 'yan, no? Pa-triangle and then up, tapos triangle and then up, tas ganyan. So saktong-sakto yung position natin, no? Kita nyo? Yan, nasa babang-baba, oh. Parang napaka-solid na ng position natin, di ba? Kita nyo? Ang lupit. So, ayan mga lord. So, dito, ano ba yung news natin na yan? Ini-expect pa na medyo babagsak pa, mga idol, no? Medyo babagsak pa. Pero anong nangyari, mga lords? No? Anong nangyari? Tumaas na. So, yung maraming mga naiwan. Kumbaga, dahil may nag-expect pa ng one more dip, nabigo sila, mga lods. Diba? Yung ibang idol natin sa comment section, ni-expect pa 0.8 eh. 0.7 eh. Diba? Now, everyone is expecting a pullback so they can get in, but it won't happen. No? Sabi rito, maraming nga ngayon na-expect na bababa pa yan, babalikan kayo, pero baka hindi na kayo balikan. Ganun yung sinasabi. In about 3 weeks, the Clarity Act will pass. FOMC is either going to keep the rates as they are or give us surprise rate cuts, and the US Treasury is printing money to buy back debt. So ito mga lods, ito yung mga mangyayari, no? Sa loob ng 3 linggo, no? Yung Clarity Act, yung FOMC, no, going to keep the rates. Si Fed Chairman Kevin Warsh, pwedeng ano niya lang to, i-post, no? Kasi ikikip niya nga lang, ipopost niya lang yan, or magkakaroon tayo ng surprise rate cut. But once na magkaroon tayo ng surprise rate cut, nako, mga idol, sumabit na kayo dahil talagang lilipad yan. Dito pa lang sa Clarity Act, pag napasa yan mga lods Pag napasa yung Clarity Act, positive. Pag nag-surprise rate cut, o kahit man lang mag-ano lang to, post na lang, pwede na yun, mga lods, no? And the US Treasury is printing money to buy back debt. Ito yung isa sa pinakamalupit. Alam niyo ba na ito yung isa sa mga malaking catalyst yung pag nagprint ng pera na madami, mga lods, kasi babahan ng pera yan. No? Ang ginagawa nila, itatago nila yan sa ibang news. Halimbawa, ipapasa nila yung Clarity Act sabay ng pag-print. So para pag tumaas yung market, ang isipin nila is Clarity Act ang dahilan. Pero ang dahilan talaga, ang pinakamalaking dahilan is nag-print sila ng pera. Although, isa rin talaga yung Clarity Act sa catalyst. Isasabay lang nila para hindi halata. Ganun. Crypto is about to have its moment and every professional crypto trader is sidelined. 99% of crypto natives got completely shaken out, mga idol. Na-shake out na yung iba eh. But not you, not me, not you. You held you're the real MVP and you're about to retire your bloodline. No, ayan sinasabi diyan, mga idol, no? So grabe. Walang XRP dito, mga idol Full crypto 'yan. Lahat ng crypto diyan. Ayun yung parang sinasabi niya, no? Kasi yung Clarity Act naman hindi lang parang XRP doon eh. Kahit hindi lang pa XRP yung pangkalahatan na rules yun, maganda yun. Pati yung pag nag-print mga lodi ng money, pangkalahatan yun. Ganun din mga lodi kapag nag-rate cut
pangkalahatan din yun. So itong tatlo na to mga lodi, pwede mangyari sa loob ng 3 linggo rin. Di ba? So ayun yung sinasabi na baka maiwan ka, di ba? Nag-aabang ka ng pullback, mamaya hindi mangyari yan at maiwan ka. Parang ganun yung sinasabi, mga idol, no? At ito naman, nako, ano to? Ito ata yung, his back, sabi rito. This whale got humbled. Negative 13.8 million lifetime and just reloaded everything long again. Kasi nga, naglong ata siya at biglang, di ba, kinain. Biglang nag-drop mga lods Di ba? Ito, kinain yung trade niya dyan. Tapos ngayon, naglong na naman siya ulit. Ha? Long again, no? 17.3x leverage, 98.89% margin, use 100% longs. Long every single position, green right now, sabi mga idol, no? So 8% dito, pump, Ethereum, yan. Down to 13.48 million all time. Zero fear, round 2 is live, no? So kumbaga nung natalo siya ng round 1, round 2 na. Maglulong na siya. No? So, ayan mga loads. Long ulit. At ito sa XRP, no? XRP is about to go parabolic. Sabi dito, hear me out, massive volatility and FOMO is coming. This may be the last bull market. Ito, makinig kayo mga idol Kasi napatango ako dito nang binasa ko to Napatango lang ako na, pwede mangyari sinasabi niya. This may be the last bull market for crypto with the massive volatility. Trump isn't buying any crypto for the strategic reserve. Ripple is handing US the keys in XRP escrow. Parang sinasabi rito mga idol, yung pera sa escrow ng yung XRP sa escrow, parang sinasabi kasi ayun yung ipambabayad sa utang ng US. Pero hindi lang yun, chismis lang yun mga lods, no? Rumor kumbaga. Pero hindi natin masasabi na hindi totoo kasi may maliit na chance na pwede ring gawin mangyari, di ba? Maliit lang yun. The United States is desperate for all new financial system and world reset. If the US fails, the whole world fails. This will be avoided with a reset. Solution already in place. It took decades to build this solution, but it is finally here. Now, this is why nobody like Elon Musk or Larry Fink speaks about XRP or tries to dodge it when asked. Kumbaga, pag tinatanong si Larry Fink tsaka si Elon Musk pagdating sa XRP, umiiwas silang pag-usapan yun, mga lods, no? It was always the plan and those in the know already knew. They just aren't going to tell you. The riddles show you though, sabi rito. It was up to you to do your own research and believe. Trump administration is dangling the carrot with talks about a strategic crypto reserve for over a year. They're still going to send Bitcoin and crypto parabolic in order to be able to sell their current crypto reserve holdings that they acquired through seizure on the way up to pay the US national debt, no, na $40 trillion. Kumbaga parang sinasabi rito, papaliparin nila yung, di ba meron silang mga hawak na crypto. So ang gagawin nila, papaliparin nila yung market para ibebenta nila yung crypto na yun pag lumipad yung market and then ibabayad nila sa utang ng Amerika. Trump said it's himself, hand them a little crypto, check. People think he's joking but I don't think he is. Sabi rito, Mr. Poole said that to be wiped out. Kumbaga, ito kasi isa to sa mga Riddler Sinabi niya na mawawala ang utang ng US. Kasi once na mga idol, imagine, kapag nabayaran lahat ng utang ng US, mga lodi ni Trump, history yun mga lodi, siya lang gumawa nun. Di ba? Presidente na binayaran ng utang ng bansa niya. Ganun yun mangyayari ron. Di ba? Para baka maging bayani pa siya They will send the market parabolic and sell all of their BTC and other crypto before regulation comes. Then regulation in the US will come and 99% of crypto will be gone just like that. Ganun mangyayari. Ang lupit ng kwento niya dito. Real companies providing utility and value is what will be that is left kung sino yung may mga utility. Now, not shadowy figures like Satoshi which are not so shadowy. If you do your research, we know who they are, sabi rito.
Kasi ang sinasabi nila parang government depende sa na-research niyo mga lods, kasi sinasabi nila parang government din daw talaga yung gumawa ng Bitcoin. CSI by ay basta gano'n. Eh, di ang gulo kasi ang dami kasi nilang mga ano, spekulasyon, eh. Pero parang, mas maraming naniniwala do'n na government yung gumawa. Trump Crypto Council says their goal is to accumulate something like 1 million BTC over a span of time. Remember, watch what they do, not what they say. 'Di ba? Yun, para makasabay tayo sa kanila. Huwag nating pakinggan yung sinasabi nila. Tignan natin kung ano yung talagang kinikilos nila o yung ginagawa nila. Doon tayo sumabay. Ripple Riddle foreshadowed the escrow and XRP being used year ago. It was hard to see it then, but now, with Ripple inside the White House, you would be crazy to miss this once in a lifetime opportunity. Mga idol, no? Sabi ni Sheer. So, naniniwala ba kayo sa kanya? No? Kasi once na mangyari yan, one time opportunity talaga, once in a lifetime opportunity talaga yan. Mga idol, yung invest mo, baka baguhin yung buhay ng buong angkan mo. Buong angkan mo na mga lods, no? Kung pag nagkataon. Sabi dito, in 3 to 5 hours, kanina to sinabi, kasi kagabi ko to na ano kay Vincent eh. In 3 to 5 hours, we are going to likely see a rally in XRP due to Asian markets, strong weekend news, and positive BTC. Long have been loaded. And short, about to be liquidated. Kumbaga naniniwala siya na magpapump eh. The art of the redeem, you can get lucky and ride the wave or get whitewashed. When you buy XRP and it doesn't pump but drops and you are negative, you haven't lost money, you've lost time. You just have to wait, siguro to 7 to 10 days for the next rally. That's not financial advice. So, kumbaga gano'n naman talaga 'yun mga idol. Kung pag bumili ka ng isang token, hindi lang XRP pag bumili ka ng token na umaasa kang magpa-pump pero nag-drop siya, hindi ka natalo, hindi ka natalo ng pera o natalo ng hindi bumaba hindi natalo yung asset mo. Bumaba lang yung value niya. Kumbaga, ang natalo ka ng time. Natalo yung oras mo. Kasi maghihintay ka na naman para umangat yung asset mo na yun. 'Di ba? Kumbaga, time yung kailangan mo, hindi ka naman talaga natalo. Paper loss lang yun, parang ganun. Eto, isa to sa mga magagandang news ngayon, no? Kasi CEO ng ano to ng Canary Capital eh. Wall Street Titan just crowned XRP the undisputed king of global finance. Institutions are flooding in, sabi rito. Stephen McClug, yung Canary Capital CEO, just dropped the ultimate institutional bombshell. Ito yan, mga lods, no? Si Stephen McClug. Sabi rito, the winner for financial rails is going to be XRP. Ayun yung sinabi niya. The numbers don't lie. 39.78 million poured into XRP spot ETF this week alone. 5 straight positive days. Friday smash 18.38 million. The biggest single day yet. Total asset now 1.33 billion up from 934 million just last Monday. So ang laki ng tinaas. XRP isn't competing anymore. It's taking the crown for my unhinged opinions, band truths. O ayan mga lods. No? So, sinabi niya, no, na ang magiging hari ngayon, ang mananalo, the winner for financial race is going to be XRP. Meron pa siyang sinabi sa interview na yan, Canary Capital co-founder just dropped a price target on XRP. It wouldn't shock me 12 months from now to see XRP above o sa ibabaw ng 3 at $4 mga lodi, no? It's either 5 pataas. Parang ganun yung sinabi niya diyan, mga lods, no? So kayo naniniwala ba kayo diyan, mga idol? Kasi syempre professional opinion 'yan Mga hindi naman mga katulad natin na content creator na nanghuhula analysis lang 'to 'Di ba? Isa 'to sa mga CEO ng Canary Capital, mga idol. So meron sila mga alam o information na hindi natin nakikita, na hindi natin alam na ano lang sa kanila sila lang may alam, no? So ayan, grabe. So may gusto na akong basahin dito mga idol, no? Bago tayo magtapos, mga lods, no? Yung mahabang comment dito. Ayan. Saan na yun?
Wait lang, Ano ba yun? Sa kabilang video. Ano ba 'tong video ko na 'to? Eto, si It's Pinas News mga idol 'no. Sabi rito mga idol, hindi, comment ko, basahin ko lang, 'no, hindi ako nag-aano, gusto ko lang na nasiyahan lang ako sa comment ni idol kaya gusto kong basahin. Alam niyo si idol mas okay content niya kaysa mga coach-coachan. May sense naman ang pag-a-analysis kahit hulalisis. Ako mga lods, yung mga hulalisis ko, hula lang talaga yan mga idol 'no. Kumbaga, based from my experience kaya ako lang siya na siyempre ilang taon na rin naman ako sa crypto mga idol, may 4 o 5 na ata, 2022, 2021, 2022 ako, 'no. So, matagal na rin ako nagte-trade. So, eto, although siyempre hulalisis pa rin 'yan kasi wala naman nakakaalam ng tama. Pero binabase ko 'yan sa experience ko. May sense naman pag-a-analyze, analyze. 'Di naman natin alam kung pump or dump talaga, may study pa din. Pero yung basic knowledge or idea ka, pero yun, basic knowledge or idea ka. Take on risk kasi nga, kasi pero pera mo 'yan, pera mo pa din 'yan. Ikaw magdedesisyon, hindi ibang tao. Dalawa lang naman kakalabasan diyan, matatalo ka o mananalo ka. Pero may risk management ka pa din dapat. Good luck sa inyo. Sana lumaki pa panalo mo. Huwag nyo kakalimutan ang SHIB. Ganun ba? Nag-promote pa si Idol ng SHIB. No? Although sa akin, goods din yung SHIB mga luso. Pero yun yung gusto kong sabihin kasi maraming nagko-comment sa atin na tungkol sa trade, sa position mga idol. Although ang sinasabi ko nga mga lods, kung ayaw niyong pakinggan, no problem. Hindi naman ako nanghihingi ng bayad, 'di ba? Libre mo na nga lang naririnig yung aking, opinyon, although talagang libre lang naman dapat 'yun. Ewan ko kung ba't pinapabayad ng iba, 'di ba? So, tsaka mga idol, yung mga eto mga lods, real talk lang 'to mga idol, sa huling, sa ano natin 'no, real talk mga lods. Yung mga nagpapabayad talagang sa tingin ko siguro talagang may gilas talaga yung mga eksperyensado yan, magagaling sila, mga idol 'no. Meron silang mga experience na siguro natutunan nila through, sa pagte-trade nila sa mahabang panahon, 'no. Sabi nga ni Joker, 'di ba, 'no? Ah, if you're good at something, never do it for free. Ayan yung sabi niya, 'di ba? So, kung magaling ka sa isang bagay, magbabayad ka kasi talent mo 'yan, mga lods, 'di ba? Pero kasi ako, hindi ko kasi iniisip na magaling ako sa trading, hindi ko iniisip na magaling ako mag-trade, 'di ba? Kaya pinapakita ko lang yung aking mga trade o yung aking mga position, nagbibigay ako ng analysis, nagbibigay ako ng opinion sa chart, pero hindi ako nagpapabayad kasi hindi ko iniisip na magaling ako diyan mga lods, yun lang yun. Ngayon kung sa tingin niyo, mali-mali yung ginagawa ko, so ano naman kung mali yung ginagawa ko hindi naman kita sinisingil. Wala naman akong hinihingi sa'yo, 'di wag mo akong panoorin, gano'n lang yun, mga idol 'no. Hindi ko naman ginawa yung video na yun para sa'yo lang, Ginawa yung video na yun para magkaroon din ng idea yung ibang mga audience, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing na gayahin niyo, 'di ba, mga lods. So nagse-share lang ako ng aking, anong tawag dito? Araw-araw na trading sa inyo mga lods 'no. So parang gano'n. Pero siyempre huwag kayong umasa sa'kin para bumili, mag-hold, magbenta ng kahit anong coins. Hindi ako financial advisor. Do your own research, okay? So ngayon mga lodi, sana enjoy niyo ang ating, news ngayong, tanghali mga idol 'no. So kita-kits tayo mamaya, siyempre Monday ngayon, usual setup tayo, 2 videos a day tayo. So mamaya mag-a-upload tayo ng video. Comment kayo kung ano yung masasabi niyo sa ating mga video ngayon mga idol. Maraming salamat sa mga nanood mga lods, alam niyo na yan. Like, comment, subscribe, click the notification bell. Kita-kits tayo sa susunod na video. Magandang araw sa inyong lahat at what's up mga idol.